So nabili na natin yung ating purpose papuntang Altitude Digital. Ang binili lang natin doon mga parts is itong, kung napansin nyo, naka vertical tayo. So yung vertical mount niya para sa Insta360. Meron kasi tayong nabili sa Lazada na case talaga niya, na plastic naman siya pero case niya, but every time na mag lowbat, mag-change ng battery, medyo hassle siya. So naisip ko naisip ko tanggalin na lang yung case. Tapos gusto ko rin naman magkaroon ng vertical na ganito para pang reels na gagamitin. So at least magagamit na natin ngayon, kasi minsan pag nagra-ride tayo together with the boys, pag mga group rides, parang ayoko na kasi mag-vlog eh. Una-una tagal eh, mabagal, matagal. Kaya konti lang yung nag-views eh. Hindi naman interesado mga tao sa mga ganun. Napansin ko lang. So ayun, kaya ako na bumili na lang ng ganito para at least vertical na lang, much better. And also mga parts, bumili din tayo ng extra na battery. So bali ang baterya ko ngayon, apat na original, may isa akong imitation or fake. Pero ito yung fake na ginagamit natin ngayon, which is okay siya, in fairness okay siya. Kasi ang original na battery that costs like 2,000 pesos plus 2-3 yata. Yeah. May discount naman tayo sa Altitude, so kaya nakuha natin yung dalawa. Tapos itong L mount na to, or yung vertical mount, metal mount, parang serves as protection na rin kasi metal naman siya eh. So parang hard plastic siya. Kaya ito na lang gamit natin para mas madali na rin magtanggal ng baterya. Kasi ito lang, madali lang siya tanggalin eh. Naka lang siya eh, snap. So kung magra-ride tayo with a group, ito na lang gamitin natin para may lang, iba lang yung angle. Tapos also nire-ready ko na yung mga gamit ko talaga. Dinadahan-dahan ko na siyang damihan. So probably ang next natin na bibilhin is yung extra SD card na 512. Probably not today, pero yun ang gagawin natin mga parts. Yun ang next natin bibilhin, kasi need natin ng extra storage pag nagpupihay tayo ng malayong lugar. Buti na yung advance ba? Advance tayo ngayon parts, advance. Yun ang gagawin natin, maging advance tayo. So nire-ready ko lang yung sarili ko para sa mga malalayong lugar, para hindi tayo maubusan ng storage. Tapos bibili din tayo ng hard drive para lang specific for this trip. Siguro mga 2 terabyte. Yeah, 2 terabyte is I think is enough para at least mas okay. So okay na ako sa mga jacket ko na dadalhin sa probinsya. Siguro ang dadalhin ko lang jacket yung Jersey Mate. Yeah, dadala ko ng Jersey Mate. Dala ako ng mga 2 jersey lang para ilagay dun sa Jersey Mate. Tapos dadala ako ng riding jacket. Siguro mga 2 lang. Okay na yun kasi may Jersey Mate na tayo. 2 lang. Tapos 2 pants lang. 2 pants lang, okay lang, labahan mo lang. Madali na rin maglaba ngayon kasi i-ano mo lang, i-dry cleaning mo lang o i-washing mo lang sa labahan, tapos pa-dry mo lang, tapos na, dry na siya, gagamitin mo na uli, diba? So 2 lang, probably yung sec na kulay orange, tapos isang
comment ko na gusto ko yung itim. Yun lang. Tapos ano pa ba? Ano pa bang kailangan natin? Tapos bili na tayo ng ano, ng portable na towel, yung binabasa tapos lumalaki siya. Yun ang gagawin natin. Bili tayo ng ganun just in case na mag-check-in tayo sa mga motel, para hindi na natin gamitin yung mga ano nila, yung mga hotel towels nila, kasi madudumi yun eh. Kung ano mga pinagpapahid nun eh. Kaya yun lang yun. Pero for sure naka ano naman yun, naka autoclave naman siguro yung lahat. Pero syempre better safe than sorry. So ayun ang gagawin natin, para hindi tayo magdadala ng towel just in case kung gusto mo punta ng beach, diba? So dala tayo ng ganyan towels. Kung may makita tayong mga portable towel na mga malilit lang, mga face towels, then bili tayo ng ganun. Mura lang naman kasi, 30 pesos lang nata ang isa. Kung may towel ka na, diba? So dahan-dahanan natin yan lahat ng mga ano, mga essentials na yan. Also bibili tayo ng suction, para kung ilagay natin sa bag yung ating mga gamit natin, mga damit, merong suction, tapos maglalagay ka ng parang plastic na pwede siyang i-suction, para pag nailagay mo na, i-fold mo na, tapos ilagay mo na dun sa plastic, ano na siya, automatic mapipi niya talaga siya, as in ma-suction siya na sobrang flat yun. So magkakaroon ka na maraming space sa loob ng bag, kasi ang plano ko isang bag lang yung dadalhin ko. So pannier siguro, maglalagay ako ng dalawang maliit para lang sa mga raincoats, tapos mga tools. Yan, importante yan eh. Yan yung mga kailangan natin. Tapos ano pa ba? Sapatos. Magdadala ako ng dalawang sapatos siguro, or pwede isa na lang, isang sapatos na lang, tapos isang tsinelas. Ano ka lang, magdala ka lang ng raincoat na sapatos na para siyang raincoat pero sapatos siya. Ilalagay mo siya sa sapatos. Nakapag ano na ako eh, nakapag add to cart na ako sa Shopee eh. So yun, meron na tayong ganun. So para at least kung umulan, meron na tayong raincoat sa sapatos at hindi na tayo mababasa. Pero plano ko pa rin bumili ng isang sapatos na waterproof. Ano po bang kailangang mga essentials na bibilhin? Sabon, hindi na siguro. Siguro may sabon tayo, tapos nakalagay lang sa storage, para meron lang tayong personal na sabon na gagamit. Shampoo, mga ganun. Toothbrush, of course. Other essentials na gadalhin natin. Ano pa ba? Ano pa bang mga kailangan dalahin? Sin sa gulong, tire pressure na tire puncture kit, para just in case ma-puncture ka, meron kang kit na pwede mo siyang gamitin muna. So pliers, cutter, ganun, meron ka dapat na mga ganun. Meron naman tayo, so okay lang. Meron tayong ganun parts. Kompleto tayo sa mga ganun, mga knives. Marami tayo niyan. No, like sa flashlight naman, marami din tayo. Mas marami ako niyan. Marami tayong flashlight. So wala tayong problemahin dyan sa flashlight na yan, for emergency light. Meron tayo ng mga vitamins, of course. Meron tayo ng mga meds, fever meds, mga sipon, mga ganun. Dala din tayo ng container na para sa water container, at least mga dalawa.
Yeah, para at least hindi natin ilagay sa plastic, kasi ang plastic pag nainitan yun, delikado eh. Malalasa mo yung plastic sa tubig. Kaya as much as possible meron kang container, lagyan mo lang doon yung tubig na malamig. So ayun, kompleto na. So ang target ko na bag na bibilhin is yung Lobo talaga eh. Lobo, 2 Lobo na yun. Kasi lagayin ko lang naman ng lagayin ko lang ng mga container, water container, tapos raincoats, ganun, para mas meron tayong for emergency just in case uulan. So ready na ba ako? Oo naman, ready na ako pumunta ng Mindanao. after that incident na nag-travel ako na halos mag-isa sa Real Quezon. Diyos ko Lord, parang pwede na talaga, promise, pwede na. So ayun mga pards, ready na ako. Ano na lang, financially siguro ang kailangan natin budget for that is siguro mga 20 mil, 20,000. Alam ko malaki yan malaki yan talaga, pero let's see, kasi ang pagbalik natin, tingnan natin. Budget ko lang yan sama na pang gas doon, lahat lodging. Siguro ang gagawin ko dyan mga parts, pag punta ng Matnog, diretsuin ko ng Matnog diretso na ako, tapos doon ako matulog sa area na yon, para the next morning first barge ng 4 o'clock, yun na yung yun na yung pupuntahan ko na, diretsuin ko na para sa umaga tulog na ako ng maaga. Yeah. Sa nurse, kailangan may mga first aid kit ka, dapat meron ka talaga, importanteng meron ka. Iba't ibang band-aid na sizes, dapat ganun. Mahirap na. Alam nyo ba ang sanitary napkin, ginagawa naming band-aid yan sa mga wound sa hospital, yung mga malalaking wound. Kasi ang sanitary napkin mga parts, ang best na pampigil ng yung mga tumatagos na dugo sa katawan. Sanitary napkin, trust me, napaka-importante nun. Kung meron kayong pipigilan niya talaga yung dugo na lalabas. Absorbent kasi yun iba, nagiging gel yun pag nabasa ng dugo. Gaya ganun, importante yun mga parts. Hindi ako nagbibiro nun. Sanitary napkin, yun na lang siguro lahat. Mention ko na lahat, halos lahat. Yeah, tapos financially yun nga, 20,000. Yeah, starting pa full tank ka na dito ng garba, full tank ko the other day 400 nga lang every 2 guhit, 1 guhit, pa full tank ka 400 lang mura lang full tank. Yeah, okay lang. So at least mga 20,000 buhay ka na nun. Huwag ka lang mag-inarte sa hotel. Mamulubi ka doon, promise. Ganun ang gagawin ko. Hindi naman ako maarte, sa totoo lang. Hindi ako maarte sa hotel kasi dati akong ahente ng Universal Robina. Diyos ko, mga pinag-check-inan ko. Hindi naman motel yun, pero kakaiba yung mga hotel na pinuntahan ko. Alright, hanggang dito na lang mga pards. Yeah, tinanong ko na sarili ko kung ready na ba ako. I am very much ready, 90%. Ang tanong na lang kung kailan, di ba? Kasi mahirap iwanan yung trabaho Hanggang dito na lang mga pards. Always remember, stay safe, ride safe. God bless, bye.